Tinawag ni Senator Risa Hontiveros na treasonous o pagtataksil sa bayan ang umunoy gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kaya dapat raw yang imbestigahan sa Senado. Nasa frontline na balitang yan si Myron Enriquez. Gusto nang imbestigahan sa Senado ni Senator Risa Hontiveros ang kontrobersyal na gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Matatandaang isiniwalat kamakailan ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang umano'y kasunduan ng dalawang lider na nagbabawal sa Pilipinas na magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Ayon kay Hontiveros, kapag isinuko ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre, parang pinayagan na rin natin ang China na okupahin ang ating exclusive economic zone. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Bumelta naman agad si Roque sa banat ni Hontiveros. Kung siya'y maninirang puri rin naman sa dating presidente, dapat ang gamitin niya ay tamang krimen. Ang treason, hindi yan po pwedeng malitis. Hindi po pwedeng treasonous ang sinasabi niya dahil wala naman tayong gera sa panig ng Pilipinas at ng China. Dagdag pa ng dating tagapagsalita ni Duterte. Ano ba mas importante? Mawala ang presensya natin sa Sierra Madre dahil haharangin pati ang tubig at ang pagkain? Or siguraduhin natin hindi mawawala doon ating kasundaluhan? Siyempre, mas mabuti na naroon tayo, nakaposisyon tayo sa Ayungin kaysa tayo'y mawala. Nauna nang nagpaalala si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi tayo dapat mahulog sa patibong ng China. Inililihis lang daw nito ang ating atensyon sa mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 57 na nagpapalakas sa ating maritime security, inaasahan namang sunod na ipapasa ng Pangulo ang panukalang Maritime Zones Act. Dito pagtitibayin ang ating maritime rights and entitlements na mahalaga sa Pilipinas at layunin nitong maritime security. Pero ang tanong, kung maipasaman ang panukalang batas na ito, paano kung hindi pa rin tumigil sa panghaharas ang China? Let me just state that our resupply missions will never stop. Our resupply missions to Ayungin Shoal, our commitment to maintaining BRP Sierra Madre LS-57 will always be there. So any attempt by China to interfere with these resupply missions will be met by the Philippines in a fashion that protects our troops. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa agawan ng teritoryo, naghahanda na ang ating bansa sa Trilateral Summit sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Amerika. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, inaasahang pag-uusapan sa Trilateral Summit sa US ang pagpapaigting pa ng maritime cooperation activities sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan, gayon din ang iba pang aspeto tulad sa ekonomiya. Gaganapin yan sa Washington, D.C. sa Amerika sa pagitan ni na US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Marcos sa April 11. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.